makakapigil sa resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Yan ang tiniyak ng AFP kahit pa mas nagiging agresibo ang China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa video na ito nakuha mismo sa loob ng resupply boat ng Pilipinas na unay sa May 4 nitong Sabado, animoy binabagyo ang bangka sa lakas ng kaliwat kanang water cannon ng mga barko ng China. Kanya-kanyang tago ang mga crew at meron pang napadasan. 3 tauhan ng Philippine Navy ang sugatan dyan. Akala nga raw nila, katapusan na nila. Nangyari po kasi naman parang run for ano na kami. Kanya-kanyang tago. Nag-iwalay na kami. Kahapon, personal na kinumusta ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang mga sugatang sundalo sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa, Palawan. Ginawaran sila ng Medal for Wounded Personnel bilang pagkilala sa ipinamalas nilang katapangan. Ayon pa kay Browner, ang panibagong pambobomba ng tubig ng China ay ang pinaka-agresibo at pinakamapanganib na ikinilos nila kumpara sa mga nakaraang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Yung pressure ng water was enough to throw one of our personnel yung tinamaan. Hindi po natin alam yung objective talaga nung Chinese Coast Guard nung ginawa nila yon, no? But the fact is, malakas yung stream ng tubig na binuga ng kanilang water cannons. Sa kabila niya, naihatid pa rin ang mga supply na pagkain at tubig sa BRP Sierra Madre sa pamamagitan ng rubber boat. Nakalusot man itong Sabado, paano na kaya ang susunod na resupply mission ngayong mukhang gigil ang China? Ayon kay AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos, walang makapipigil sa resupply mission ng Pilipinas. Pwede pa naman daw gamitin ang resupply boats na unay sa May 1 at 3. Under repair and maintenance naman ang unay sa May 2 at 4, pati na rin ang ML Kalayaan. Balak na rin daw ng AFP na magpatupad ng panibagong taktika ngayong mas agresibo sa dagat ang China. Pinag-aaralan din ang mga plano sa posibleng worst case scenario. Pero sa ngayon, magtitimpi raw ang AFP alang-alang sa kapayapaan sa rehiyon. While we are enraged and disgusted with the actions of our adversary in the West Philippine Sea, ayaw din natin magkagulo kasi walang panalo. Walang panalo kung magkakagulo. Maging ang South Korea, Canada at Australia, nagpahayag na rin ng pagkabahala sa mapanganib na water cannon attack ng China sa resupply boat ng Pilipinas. Banta raw ito sa kapayapaan at stability ng rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, inakusahan ng China ang media na minamanipula raw ang nangyayari sa West Philippine Sea. Ayon sa China Foreign Ministry spokesperson, sa tuwing nagdadala ng supply ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre, palagi raw may kasamang mga mamamahayag. Troublemaker daw ang media dahil minamanipula umano ang mga video at sinesensationalize ang balita para magbukhang kontrabida ang China. Buwelta naman ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, lantarang pagsisinungaling ang ginagawa ng China. Ang mga video na inilalabas ng media ay sumailalim sa mabusising proseso ng maraming sources. Insulto raw sa integridad ng mga mamamahayag ang pahayag ng China. Nakakaalarma raw ang tila pagtatangka nitong busalan ang independent press. Pinalagan din ng National Union of Journalists of the Philippines ang akusasyon ng Chinese Foreign Ministry. Hindi raw nadidiktahan ng gobyerno ang produksyon at editorial ng mga balita. Magpapadala na ng mahigit 300,000 metrikong toneladang bigas ang bansang India sa Pilipinas. Yan ang isa sa mga napagkasunduan sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Indian Minister of External Affairs Subramanyam Jaishankar. Kanina nag-courtesy call sa Malacanang ang opisyal. Bukod sa pagpapadala ng bigas, nangako rin ang India na tutulong sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng Pilipinas sa bigas. Nitong nakaraang taon, ipinagbawal ng India ang pag-export ng bigas para pigilan ang pagtaas ng presyo nito sa kanilang mga pamilihan. Bukod sa shipment ng bigas, nagkasundo rin ng Pilipinas at India na palakasin ang maritime security sa pagitan ng dalawang bansa. Yan ay sa gitna ng sunod-sunod na pag-atake ng mga pirata at militante sa mga cargo vessel ngayong taon. Ngayong Marso nga, atakihin ng grupong Houthi ang MV True Confidence sa Yemen kung saan karamihan sa mga crew ay Pinoy.
Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.